Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2081. Sumenya si Dwight kay Jed nang nakakunot ang noo at marahang umiling para pigilan ito sa pagtatanong. Dahil dito, nagkibit-balikat si Jed at isinantabi ang kanyang kuryosidad. Sa oras na ito, wala nang pakialam si Jack sa pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya. Itinuon niya ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa enerhiyang kanyang nasipsip. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa ay dumaloy sa kanyang mga meridian, at ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Bagamat isang mahalagang kayamanan ang Shattered Soul Crystal, naglalaman ito ng napakalaking enerhiya. Ang enerhiya ay napakalakas na parang may road roller na patuloy na pumipiga sa kanyang mga meridian. Medyo malakas ang mga meridian ni Jack, ngunit unti-unti siyang nanghina matapos tiisin ang patuloy na pagbibigay at hindi na niya ito makayanan. Bumantong hininga siya ng malalim at patuloy na isinagawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay, nais niyang buuin ang Sixth Soul Sword gamit ang enerhiyang ito. Hindi niya pinansin ang iniisip ng lahat ng tao sa paligid niya. Isa-isang lumitaw ang mga hibla ng madilim na kulay ng liwanag sa kanyang mga palad. Ang mga hibla ng liwanag na ito ay namuo at naging itim na ron sa ere, at ang mga ito ay umikot at pumihit na parang bubuo ng isang painting. Dahil sa suporta ng napakalakas na soul power, mas naging madali ang pagbuo ng mga soul sword. Nagawa ng dakilang master na bumuo ng mga soul sword ng ilang daang beses na mas mabilis kaysa kay Jackie dahil mayroon siyang suporta ng malakas na soul power at nagamit niya ang kapangyarihang iyon upang mabuo ang espada ayon sa kanyang nais. Pinanood ng lahat si Jack habang patuloy na binabayo ang kanyang mga palad. Bumibilis ang kanyang mga kamay hanggang sa anino na lamang ng kanyang mga kamay ang natira. Sa loob ng ilang paghinga, natapos ang Sixth Soul Sword. Hindi pinansin ni Jack ang kondisyon ng kanyang katawan at nagpatuloy. Agad niyang sinimulan ang pagbuo ng Seventh Soul Sword. Nakatitig ang lahat sa kanya, lalo na si Jed at ang iba pa. Naguguluhan si Jed habang sinusubukang intindihin ang nangyayari sa pamamagitan ng pagtingin sa reaksyon ng iba. Sayang, wala ring kaalam-alam ang lahat baka sa kanilang mga ekspresyon ng pagdududa, at hindi man lang nila maitago. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa ni Jack. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit ang gaganda ng mga kamay niya sa paggalaw? Hindi nawala ang kunot noon ni Dwight. Hininaan niya ang boses at sinabing, anong ginagawa niya? Nagpa-practice ba siya ng malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban? Tumango muna si Jed bago umiling. Anong mga kasanayan sa pakikipaglaban ang kaya niyang sanayin kung nasa unang yugto pa lang siya ng innate level? Malamang nagbibiro lang siya, sino ang nakakaalam? Sumandal si Dwight pero hindi niya inalis ang tingin kay Jack. Maaaring napigilan ng kanilang mga kaharian ang mga ordinaryong tao kapag nagsasanay ng martial skills, pero tila kakaiba si Jack. Tingnan mo ang nangyari ngayon lang. Akala naming dalawa ay hindi niya makakalusot sa trap array, pero nagawa pa rin niya. Sumulyap si Jed kay Dwight. Iba ito sa paghahanap ng paraan para makalabas sa hanay ng mga bitag. Kung talagang matalino siya, matatanggap sana siya bilang isa sa mga disipulo ng Thousand Lives Pavilion. Bakit pa siya pumunta sa Dul Sovereign Pavilion? Huwag na natin itong pahabain pa. Tumigil sa pagsasalita si Dwight, at isa-isa, biglang lumitaw ang mga posibilidad sa kanyang isipan tulad ng sinabi ni Jed, ang pagsasanay ng mga kasanayan sa martial ay iba sa pag-iisip ng paraan para makatakas sa hanay ng mga bitag. Ang pagsasanay ng mga kasanayan sa martial ay isang napakahirap na gawain. Napakahirap para sa isang taong nasa unang yugto ng innate level na magsanay ng martial skills ng earth level. Kahit ang mga disipulo sa mga sekta sa ikalimang baitang ay hindi ito magawa, lalo na ang binatang ito na mula sa sekta sa ikatlong baitang. Gayunpaman, ang mga bagay na nangyayari sa kanya ay masyadong dakila para baliwalain. Habang patuloy na hinihigop ni Jack ang nakapalibot na enerhiya sa kanyang katawan, talagang napaisip si Dwight sa kanyang sarili kung talagang nagsasanay si Jack ng isang earth-level martial skill. Kabanata 2082. Sa katunayan, hindi alam ni Dwight na ang limitasyon sa mga kaharian ay walang epekto kay Jack dahil nasipsip ni Jack ang mga alaala ng dakilang Panginoon. Hindi lamang niya alam ang nalalaman ng dakilang Panginoon, kundi naman na rin niya ang iba't ibang karanasan ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ito na tumutulong sa kanya. Walang limitasyon si Jack noong nagsanay siya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Habang tumatagal, mainit na pawis na tumutulo sa noo ni Jack, na parang talon na umaagos sa pampang, ang tanging nakita na lang nina Albion, Dwight, at ng iba pa.
Hindi nila maiwasang mamangha nang makita nila ito ng ganoon na lang, isang araw at isang gabi na ang lumipas nang sa wakas ay nagtagumpay si Jack sa pagbuo ng ika-10 Soul Sword. Sa wakas ay naabot na ni Jack ang antas ng kahusayan. Ano man ang kasanayang pang-martial na isinasagawa ng isang martial artist, nahahati ang mga ito sa 3 yugto, preliminary, proficient, at perfection. Ang tagumpay ni Jack sa pagbuo ng 10 Soul Sword ay nangangahulugan na ganap na siyang nakapasok sa antas ng kahusayan. Gusto ni Jack na makamit ang perpeksyon, kinailangan niyang bumuo ng mas marami pang Soul Sword. Sa sandaling iyon, matagal siyang nag-adjust para makamit iyon. Nang muling imulat ni Jack ang kanyang mga mata, sumisikat na ang araw sa ikatlong araw. Nangangahulugan ito na 1.5 araw na siyang nagsasanay. Medyo mas nakahinga siya nang maluwag nang makita niya kung paano sumikat ang sikat ng araw sa lupain. Matagumpay na nasipsip ni Jack ang halos lahat ng enerhiya mula sa Shattered Soul Crystal, at ang natitirang 30 hanggang 40% ng kapangyarihan ay naimbak sa kanyang katawan. Bagamat ang kristal ay kasing laki lamang ng isang kuko, hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan. Kung hindi niya ginamit ang lahat ng soul power sa pagbuo ng mga soul sword, sisubog na sana si Jack at mamamatay dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan. Iniabot ni Nash ang kanyang kamay at inilagay ang isang puting tuwalya sa mga kamay ni Jack. Punasan mo ang iyong sarili. Bahagyang paus ang boses ni Nash sa labis na pag-aalala para sa kanyang anak. Tutal, labis na nasasaktan si Jack dahil sa pagkadurog ng kanyang mga meridian ng kapangyarihan ng kaluluwa kaya't nanginig ang kanyang buong katawan. Nang makita si Jack sa ganoong kalagayan, labis na nag-alala si Nash. Mabilis na tumango si Jack. Napakadumi niya dahil nababalutan siya ng alikabok na tinangay ng hangin at pinagpapawisan. Ang pinakamalaking hiling niya ngayon ay makahanap ng malinis na batis para maligo. Huminga siya ng maluwag at sa wakas ay tumayo mula sa lupa. Dahil matagal siyang nagmumuni-muni at naninigas ang kanyang katawan, biglang pumutok ang kanyang mga kasukasuan pagkatayo niya. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Jed na sabihin, "Kuya Jack, ano ang ginagawa mo kanina? Nagpa-practice ka ba ng napakalakas na martial skill o martial art technique? Malaki ang naidulot mong akomodasyon." Sumulyap si Jack kay Jed at sumagot lamang, "Gusto ko lang gamitin ang oras ko para mabilis na mapabuti ang aking lakas." Isa itong halata at matinding pagsisinungaling, ngunit naunawaan din ni Jed na pribadong bagay ito ni Jack. Magmumukha siyang bastos kung patuloy niyang kinukukulit si Jack para sa mga sagot gayong malinaw na ayaw ni Jack na magsalita patungkol dito. Kaya naman, itinigil ni Jed ang kanyang pagtatanong. Lumingon si Jack upang tingnan ang kalsadang graba sa harap niya. Ang graba ay naglakbay mula kanluran patungong silangan, at napaisip siya kung makakalakad ba sila palabas ng lambak na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kalsadang ito. Pero na, matagal na tayong nandito. Natigilan ng iba nang marinig ang sinabi ni Jack. Kumunat ang noo ni Jed, hindi alam ang isasagot. Pakiramdam niya ay hindi malakas ang taong ito, ngunit palihim niyang iniisip ang sarili bilang pinuno ng koponan. Sinimulan niya ang pagsasanay o pag-alis pagkatapos itong banggitin at hindi sineryoso ang kanilang mga opinyon. Umubo ng mahina si Jed. Hindi pa gumagaling ang aking senior brother na si Albion mula sa kanyang mga pinsala. Ano ang dapat nating gawin kung bigla tayong lalabas at mahaharap sa anumang panganib? Kabanata 2083. Tumalikod si Jack at naglakad patungo kay Albion nang walang pag-aalinlangan. Iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa pulso ni Albion. Hindi gaanong alam ni Jack, ngunit kaya niyang husgahan ang mga pinsala ni Albion sa pamamagitan ng kanyang mga meridian. Naka-recover na si Albion ng 40 hanggang 50%, ngunit kakailanganin niya ng ilang buwan kung gusto niyang tuluyang gumaling. Ayaw sayangin ni Jack ang ilang buwang iyon sa lugar na ito. Sinulyapan ni Jack si Jed at tumitig ng diretso kay Dwight na nakatayo sa likuran ni Jed. Gumaling na ang mga sugat ng iyong senior brother na si Albion, at siya ay 40 hanggang 50% ng gumaling. Gayunpaman, bukod sa oras, kailangan niya ng mapayapang kapaligiran kung nais niyang gumaling ng 70 hanggang 80%. Kahit na magpatuloy tayo rito ng 1 o 2 buwan pa, walang magbabago, at ang iyong senior brother ay magkakaroon lamang ng 50 hanggang 60% paggaling. Ang dapat nating gawin ay mag-isip ng paraan para umalis sa lugar na ito at gamutin ang iyong senior brother pagkatapos noon. Huminga ng marahan si Dwight at naramdaman niyang may katuturan ang sinabi ni Jack nang maisip niya ito. Kailangan ni senior brother Albion ng tulong ng ibang mga tableta at halamang gamot para magkaroon ng 70 hanggang 80% recovery rate. Gayunpaman, nagamit na nila ang lahat ng tableta at halamang gamot na mayroon sila kay Albion, at wala nang natira. Kung mananatili sila rito, makakasagabal ito sa paggaling ni senior brother Albion.
Iniunat ni Dwight ang kanyang mga binti at tumayo mula sa lupa nang makapagdesisyon na siya. Tinapik niya ang alikabok sa kanyang katawan at pinulot ang mga nabasag na dahon sa kanyang braso bago nagsalita ng hindi tumitingin. Tama ka, sayang lang ang oras kung patuloy kang magtatago rito. Mag-isip tayo ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Jed nang marinig ito, ngunit ang tanging nagawa niya ay itago ang kanyang galit, hindi niya direktang mapatunayang mali si Dwight. Hindi na nila ipagpaliban ang kanilang mga aksyon matapos nilang mapagdesisyonan ang susunod na gagawin. Para sa kaligtasan ng lahat, pinangunahan ni Dwight ang grupo upang suriin ang daanan para sa lahat habang ang iba ay nakasunod sa likuran niya. May isang batis na umaagos sa tabi ng daan ng graba. Naglakad lang sila palabas at sinusundan ang direksyon ng agos ng batis. Sa katunayan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan sila o kung saang direksyon sila dapat pumunta, ang tanging magagawa lang nila ay magpatuloy sa paglalakad. Sa kabilang banda, kaya naman ni Albion na maglakad ng mag-isa nang walang tulong ng iba. Bagamat medyo nakakapagod, hindi nito naapektuhan ang kanyang mga sugat. Lumapit si Jed kay Albion. Habang sinusuri ni Dwight ang daanan para sa lahat, tanging ang mga alalahanin lang ang nababanggit ni Jed kay Albion. Sa tingin mo ba ay makakasalubong natin ang mga disipulo ng Corpse Pavilion? Ano ang gagawin natin kung mangyari ito? Ano ang gagawin natin kung hindi pa neresolba ang trap array? Hindi niya nakalimutan na ang mga baliw na iyon mula sa Corpse Pavilion ay naghiwalay sa mga Mount Beast at nagtayo ng isang hanay ng mga bitag. Kahit na hindi nila matagpuan ang sino man sa mga disipulo ng Corpse Pavilion, mahaharap din sila sa isyu ng hanay ng mga bitag. Wala siyang ideya kung mahahanap ni Jack ang mata ng hanay sa pagkakataong ito. Bumantong hininga si Albion nang walang magawa at sumulyap kay Jack na naglalakad mismo sa harap niya. Wala akong ideya, sa palagay ko ay kailangan na lang nating maghintay at tingnan. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay sumusugal tayo sa paglabas sa sandaling ito. Gayunpaman, sayang lang ang oras kung mananatili tayo rito ng matagal. Maaari lamang nating subukan ang ating swerte at bumalik kung hindi ito gagana. Malambot ang damo sa ilalim ng kanilang mga paa. Tila napakapayapa ng sitwasyon habang ang mga huni ng mga ibon at mga tunog ng iba pang maliliit na hayop ay umaabot sa kanilang mga tainga. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nagpababa ng kanilang bantay, alam na alam nilang wala ni isa sa kanila ang makakaharap nila sa susunod na segundo. Sa sandaling ito, si Dwight na kanina pa tinitingnan ang daanan para sa lahat ng nasa unahan nila, ay biglang lumingon at tumakbo pabalik. Ang madilim niyang ekspresyon ay halatang nangangahulugan na may nakasalubong siyang masama. Agad na iniunat ni Jack ang kanyang kamay para protektahan si Nash sa likuran niya habang ang mga mata ay nakatitig sa espasyo sa likuran ni Dwight. Tunay nga, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanilang mga tainga sa loob ng dalawang hininga. Kayo pala yan. Paano kayo nabubuhay pa? Hindi ba karapat-dapat sa reputasyon ng trap array sa ilalim? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2084. Ang lalaking may matulis na babae lumitaw sa harap ni Jack kasama ang tatlong disipulo ng Corpse Pavilion sa likuran niya. Mabuti na lang at wala ang lalaking nakamaskara. Ang lalaking may matulis na babaang siyang sumusunod sa lalaking nakamaskara kanina, na nagbibigay sa lalaking nakamaskara ng mga ideya habang pinagmumura niya ang mga ito. Sino ang mag-aakala na makakasalubong sila di nagtagal pagkaalis nila sa lambak? Senior Brother Robin Mullins, sila ba ang mga taong hinuhuli ng ating panganay na nakatatandang kapatid? Napataas ang kilay ni Jack. Kaya, ang pangalan ng lalaking ito ay Robin Mullins. Sa normal na sitwasyon, walang tatawag sa kanilang mga kapatid sa angkan gamit ang kanilang buong pangalan maliban na lang kung ang apelyido ng taong ito ay nasa lahat ng dako. Ang kanilang pangalan ay maaaring madaling mapagkamalan sa ibang mga kapatid sa angkan maliban na lang kung tatawagan nila siya gamit ang kanyang buong pangalan. Matalas ang baba ni Robin at mukhang isang taksil na opisyal ng korte, magaling man lamang. Naningkit ang mga mata ni Robin habang sinusuri si Jack at ang iba pa, tila sinusubukang makakita ng ilang malalaking sikreto mula sa kanila. Malamig na tumawa si Robin, nagkibit balikat habang sinasabing, hindi natin sila maaaring hayaang makatakas. Hindi ko pa naririnig na may sino mang lumabas mula sa alamat sa ilalim ng Cliff of Sorrow, pero ang mga taong ito ay nakaligtas. Malamang ay may alam silang napakahalagang bagay. Biglang lumingon si Robin at tumingin sa tatlong taong nasa likuran niya. Magkamukha silang tatlo at halatang magkapatid. Derek Ruff, pupunta ka sa kaliwa, at si Dudley Ruff naman sa kanan. Damian, Ruff, mananatili ka sa gitna kasama ko.
Dahil dyan, nagawa nilang apat na palibutan sina Jack at ang iba pa sa gitna. Mukhang plano nilang pigilan sina Jack at ang iba pa para hindi makatakas ang kahit sino sa kanila. Namutla si Jed at ang iba pa. Agad siyang humarap kay Dwight at sumigaw, "Anong nangyayari sa iyo? Paano mo sila nadala rito? Paano kanila nalaman?" Nagdilim ang kutis ni Dwight nang marinig ang sinabi ni Jed. Lumingon siya at galit na tinitigan si Jed. "Tungkol saan to? Nagsasalita ka na parang sinasadya ko silang dalhin dito. Wala akong ideya kung paano nila ako natuklasan. Natuklasan ako ng lalaking Derek na yun noong sinusuri ko ang daan sa harap namin." Bahagyang namula si Dwight dahil sa hiya o pagkadismaya. Hindi niya man lang hininaan ang kanyang boses, dahilan para marinig din ng apat na lalaking nakatayo sa tapat nila ang kanyang mga sinabi. Ngumisi si Derek at tinitigan si Dwight nang may mapangutyang ekspresyon sa mukha. "Tigilan mo na ang pagpapahiya sa harap namin. Isa ka mang Jack sa lahat ng uri ng kasanayan pero wala kang kahit anong kahusayan. Mukhang nagsanay ka ng martial skill para itago ang iyong figure. Sa kasamaang palad, ang martial skill na iyong isinasagawa ay walang kahulugan sa akin. Sa buong Corpse Pavilion, wala ni isa sa mga formal at informal na disipulo ang may mas mahusay na kakayahan sa pagtatago at paggalugad kaysa sa akin. Gagawin mo lang biro ang iyong sarili kung magpapakita ka sa akin." Namula si Dwight ng mapula, ngunit wala siyang maisip na anumang salitang mapabubulaanan. Sa itsura nito, tiyak na mas malakas si Derek kaysa sa kanya, kung hindi ay hindi niya matutuklasan kung paano niya itinago ang kanyang sarili. Gayunpaman, iminungkahi ni Derek kay Robin, Senior Brother Robin Mullins, "Dapat ba tayong magpadala ng senyales sa ating panganay na nakatatandang kapatid?" Hindi inaasahan, ang dating mapagmataas na ekspresyon ni Robin ay nanlamig nang marinig ito, parang isang alon ng malamig na hangin noong Desyembre. Nakatitig siya ng mariin, at nagulat si Derek sa reaksyon ni Robin. Ngumisi si Robin. "Hoy, bakit hindi ka naman ganyan katanga noong isang araw? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina lang? May malalaking sikreto silang 5. Ano naman ang mapapala natin kung ire-report natin ito sa panganay na kapatid? Hindi man lang natin makukuha ang mga tira-tirang pagkain, lalo na ang pangunahing ulam." Kabanata 2085. Agad na natauhan si Derek nang marinig ito. Iniunat niya ang kanyang kamay at agad na sinampal ang sarili. Siyempre, hindi naman sa malupit ang sampal na ginawa niya, hindi rin ito natauhan. Gumapang ang ngiti sa kanyang mukha. "Nako, ang tanga ko naman. Tama ka, kung kumalat ang balita tungkol dito, wala tayong mapapala. Hindi malakas ang mga taong ito, at tayo lang ang makakayanan nila." Sumabay sina Dudley at Damian sa uso at nagsalita ng mga mapang-uyam na salita na ikinatuwa ni Robin. Hindi na niya nakita ang malamig niyang ekspresyon pagkatapos noon. "Iniisip ninyong ipaalam sa panganay na nakatatandang kapatid na lalaki kung ilan lang naman ang pauunan. Sasabihin ng panganay na nakatatandang kapatid na pauunan tayo kung guluhin natin siya dito. 3 sa kanila ang nasa huling yugto ng innate level habang ang isa ay nasa unang yugto at ang isa pang walang kwentang nasa acquired level. Bukod pa riyan, isa sa kanila ang nasa huling yugto ng innate level ay malubhang nasugatan noon. Kahit 3 lang tayo, wala silang laban sa atin. 4 silang nasa huling yugto ng kanilang likas na antas, lalo na si Robin, na malapit nang makapasok sa kaharian ng Tagsibol. Inilatag ng mga taong ito ang kanilang plano nang hindi man lang ito itinatago, iniisip na parang mga piraso ng karne sa isang chopping board sina Jack at ang kanyang mga kasama. Bagamat labis na nagalit si Jed nang marinig ang kanilang sinabi, hindi niya ito mapabulaanan. May punto ang mga lalaking ito, wala silang laban kay Robin at sa kanyang koponan. Itinuring din silang mahihinang sundalo. Huminga ng malalim si Jed at hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Iniunat niya ang kanyang kamay para hawakan ang braso ni Albion. "Senior Brother Albion, kailangan na nating umatras. Hindi ko alam kung mapapaalis natin sila." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Albion. "Paano nangyari iyon? Bukod pa riyan, sa tingin mo ba ay papayagan nila tayong makatakas? Nakatakas tayo sa lunggan ng tigre para lang makapasok sa teritoryo ng mga lobo. Mukhang tayo ay nakatadhana ng mamatay." Hindi kailanman sasabihin ni Albion ang mga ganitong nakakapanghinang salita sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, ang patuloy na mga problema ang naging dahilan upang unti-unti siyang mawala ng gana na lumaban. Kasama ng katotohanang hindi pa siya gumagaling mula sa kanyang mga sugat, siya ay pinanghinaan ng loob. Kahit na pinatahimik nila ang kanilang mga boses, naunawaan ni Robin ang kanilang mga iniisip at natatawa ng walang pakundangan sa kanila. "Iniisip ba ninyong tumakas? Sa tingin ninyo kaya ninyong gawin iyon?
Ang pinagsamang lakas ng labanan ng inyong koponan ay 2 tao lamang sa huling yugto ng innate level. Nakatadhana kayong mamatay kung balak niyong labanan kaming 4. Lalong natuwa si Robin habang nagsasalita at lalong lumawak ang kanyang ngiti. Nawala ng ekspresyon si Jed. Tapos na tayo, sa pagkakataong ito. Hindi ko kailanman iiwan si Senior Brother Albion at tatakas ng mag-isa. Inikat ni Dwight ang tingin kay Jed. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Parang iiwan ko ang nakatatandang kapatid natin dito at tatakas mag-isa. Hindi ako tatakas ng mag-isa, mamamatay tayong magkasama kung iyon ang kapalaran natin. Nakakalungkot lang. Tutal, kakatakas lang natin mula sa 10 Absolute Strap Array, at akala pa nga natin ay malapit na ang kapayapaan. Sino ang mag-aakala? Hinigpitin ni Jed ang kanyang mga kamao at itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Jack. Hindi tayo dapat umalis sa lugar na ito dahil puno ng panganib ang lugar na ito. Dapat sana ay naghintay tayo sa loob ng ilang buwan hanggang sa mabasag ng mga Panginoon ng ating sekta ang hanay ng mga patibong at maalis ang mga ito. Ligtas na sana tayo noon. Malinaw na nagrereklamo siya tungkol sa ideya ni Jack, at alam ni Jack ang tunay niyang ibig sabihin. Hindi siya tanga. Kabanata 2086, sumagot si Jack nang hindi lumilingon para tingnan sila, kung gayon, sa palagay ninyo ay dapat sana ay pinili na lang natin na manatili sa loob. Sa ganoong paraan, hindi sana tayo nakaranas ng anumang pagkalugi, tama ba? Walang pagbabago sa ekspresyon ni Jack nang magsalita siya ngunit maririnig ng sino mang matalino ang galit sa mga salita ni Jack. Mabilis humusga si Jed. Punong-puno siya ng papuri kapag maayos ang takbo ng mga bagay-bagay ngunit hindi siya yung tipo ng taong nagpipigil ng sarili sa paghuhusga tuwing may nangyayaring masama. Hindi naglakas loob si Jed na itaas ang ulo para tingnan si Jack. Gayunpaman, may bahid ng hindi pagkakumbinsi sa kanyang nakayukong mga mata. Hindi ko sinabi. Pakiramdam ko lang ay nagmamadali tayong lumabas. Kung nakapagstay lang sana tayo sa loob ng ilang araw pa, hindi sana nangyari ang mga ganitong bagay. Bahagyang yumuko si Jack at patuloy na tumitig sa unahan gamit ang kanyang malaagilan na mga matang tingin. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi ito ng mas maaga? Dati kang tahimik pero mas madalas kang magsalita kaysa kaninuman kapag may nangyari. Hindi kailanman mahilig magsalita si Jack. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hahayaan niya ang iba na akusahan siya ayon sa gusto nila. Lamambot ang ekspresyon ng mukha ni Jed at gusto niyang pabulaanan si Jack. Gayunpaman, hindi na ito natiis ni Dwight at sinabing, tumahimik ka na. Ano pa ang silbi ng pagsasabi ng mga ganyang bagay kung nasa ganitong sitwasyon na tayo? Sa sobrang galit ni Jed ay nanginginig ang kanyang mga labi. Tinitigan niya ng masama ang ekspresyon ni Dwight na may mapang-ipong tingin sa kanyang mga mata. Galit siya kay Dwight dahil sa pagsaway niya sa kanya para sa isang estranghero. Wala sa mood si Dwight na kilalanin ang iniisip ni Jed. Sa ngayon, maaaring nahaharap sila sa pinakamapanganib na sitwasyon sa kanilang buhay. Hindi nila hininaan ang kanilang mga boses habang nag-aaway sila at narinig ni Robin ang bawat salitang sinabi nila. Lumawak ang ngiti sa kanyang mukha at naisip niya kung gaano kasaya ang sitwasyon sa harap niya. Pinaikit ni Robin ang kanyang mga mata habang sinusuri si Jack at sinabing, "Binata, mukhang hindi ka nag-aalala. Hindi ka ba natatakot na magkakapira-piraso ba kayo mamaya? Baka hindi ninyo alam kung anong klaseng sekta ang Corpse Pavilion natin. Ipapaliwanag ko ba sa inyo ang sekta natin?" Puno ng pangungutya ang sinabi ni Robin ngunit hindi man lang tumangala si Jack nang marinig niya ito. Hindi na kailangan ng anumang paliwanag kung anong uri ng sekta ang Corpse Pavilion, ang pangalan ay malinaw na. Tiyak na sila ay isang grupo ng mga lobo at walang awang tao na nagsasagawa ng black martial arts. Sa katunayan, sinabi ito ni Robin upang ipaalam kay Jack na hindi nila papatayin si Jack at ang iba pa ng madali. Plano nilang pahirapan ang mga taong ito hanggang sa makuha nila ang lahat ng alam ni na Jack at ng iba pa. Nalaman ito nang magsimulang umihip ang hangin at dumaan ang simoy ng hangin sa mga tagiliran ni Jack. May mga hibla ng buhok ni Jack na dumidikit sa kanyang pisngi. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Jack kahit na may mga nagbabantang salita si Robin. Lumingon siya at sumulyap sa 4 na tao sa tabi niya. Gumawa siya ng ilang kalkulasyon at sinabi sa seryosong tono, "Kuya Dwight at Jed. Maaari ba kayong magtulungan na matunten ang 3 iyon sa tulong ni Kuya Albion? Hindi nakakailanganin ang aking ama dahil ang kanyang lakas ay walang kapantay sa isang suntok lamang mula sa mga taong ito." Natigilan ng iba nang marinig ang sinabi ni Jack. Lahat ay tumingin kay Jack na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ngumisi si Robin at tinitigan si Jack na parang isang tanga. "Inutusan mo silang hulihin ang mga yan. Sa tingin mo ba ay mapapaalis mo ang isa sa akin ng sapat na mabilis para malaya ang mga kamay mo para labanan ang iba?
Habang iniisip ito ni Robin, lalo siyang natatawa na parang isang tanga si Jack. Sino ba siya sa tingin niya? Isa pa lang siyang martial artist sa unang yugto ng innate level pero nang ahas pa rin siyang magsabi ng mga ganitong masasakit na salita. Noontog ba ang ulo niya o kakagising lang niya lang at wala sa tamang pag-iisip? Bagamat iba ang tingin ni Dwight kay Jack, nanginginig din ang mga sulok ng bibig niya nang marinig niya ito. Hindi niya alam kung paano sisigot sa sandaling iyon. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2087. Sa huli, si Albion ang nagsalita. Hininaan niya ang kanyang boses at nagsalita habang nakapikit. Kuya Jack, anong ibig mong sabihin sa pagsasabi mo niyan? Tinaas ni Jack ang kanyang kilay at hindi na binalak pang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Buong kumpiyansa siyang sumagot, iwan ninyo sa akin ang lalaking iyon sa gitna at kayo na ang mag-focus sa pagpigil sa iba. Itinuro ni Jack si Robin na nakatayo sa gitna. Ang kanyang mahabang daliri ay nagliliwanag sa ilalim ng natitirang liwanag mula sa araw at mukhang makapangyarihan sa halip na ipakita ang kasalanan nito. Muntik nang maisip ni Robin kung nakakaranas ba siya ng mga halusinasyon. Kung hindi, paano niya nagawang magsalita ng mga walang kwentang salita ang lalaking ito? Ang lakas ng loob niya talaga na hamanin si Robin para sa isang tunggalian. Isang taong nasa unang yugto ng innate level na may damit na halatang nagpapahiwatig ng kanyang posisyon bilang isang disipulo sa isang sekta sa ikatlong baitang ay ang lakas ng loob na hamanin siya, isang taong nasa huling yugto ng innate level. Bukod pa riyan, nasa completion stage na siya ng kanyang innate level at malapit nang pumasok sa Spring Solidifying Realm pagkalipas ng ilang panahon. Tumawa ng napakalakas si Derek kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Itinuro niya si Jack at sinabing, "Binata, nababaliw ka na ba? Paano mo hinamon ang ating nakatatandang kapatid sa isang one-on-one na tunggalian? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ang aking nakatatandang kapatid na Robin ay nasa huling yugto na ng likas na antas. Kaya kanyang talunin ng mag-isa. Sa tingin mo ba ay matatalo mo siya sa loob ng maikling panahon bago tayo lapitan? Nakakita na ako ng ilang mga hanggal sa paglipas ng mga taon ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong kasing hanggal mo." Hindi namamalayang nagpalitan ng tingin si Dwight kay Albion. Sa tingin ni Dwight, tawa-tawa ang sinabi ni Jack at pakiramdam niya ay nabaliw na si Jack. May hindi maipaliwanag na tiwala si Dwight kay Jack dahil sa kung paano sila nakalabas sa 10 Absolute Strap Array depende kay Jack. Gayunpaman, walang anumang batayan para magtiwala siya kay Jack sa ganitong mga sitwasyon. Huminga ng malalim si Albion nang lumitaw ang isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip niya na ang pinakamahusay na paraan ngayon ay bigyan ng lahat ng pagkakataong makatakas. Ang pag-atres para labanan ng apat na iyon ay tila isang hakbang ng pagpapakamatay. Kabanata 2088. Ayaw niyang mamatay dito ang lahat ng kanyang mga kapatid sa angkan, ngunit nang sabihin ni Jack ang mga salitang iyon, kalmado ang kanyang ekspresyon at tono. Napuno ng di masambit na tiwala sa sarili ang kanyang puso at hindi maiwasan ni Albion na magtaka kung talagang taglay ni Jack ang ganitong uri ng kapangyarihan. Matapos mag-isip ng matagal, sa wakas ay napagdesisyonan niyang ibuka ang bibig. Medyo mahina ang boses niya pero may tonong hindi maikikaila. "Kaya natin yan pero kaya mo ba?" Nanindig ang balahibo ni Jed nang marinig ang tanong. Humarap siya kay Albion at sinabing, "Kuya Albion, huwag mong sabihing seryoso ka sa plano mo. Ano pa nga ba ang meron kung maghaharap tayo laban sa apat na nasa huling yugto ng likas na antas maliban sa kamatayan? Hindi mo ba narinig si Robin noong sinabi niyang pahihirapan niya tayo? Mamamatay din naman ang lahat kalaunan pero gusto kong mamatay ng may dignidad, hindi sa ganitong paraan." Tumigil si Albion sa pagmuya gamit ang isang pagkaway ng kamay. Huminga siya ng malalim at saka sinabing, "Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Ang pinakamagandang gawin ngayon ay syempre ang umatras pero sa tingin mo kaya natin. Baka mamatay pa rin tayo." Mitiig ang hinintay ni Robin at ng iba pa ang kanilang walang katapusang pag-uusap. Hindi sila nagatubiling panoorin silang magpumiglas dahil para silang mga isda sa bar aisles ngayon. Mas lalo lamang nilang gagawing kasiya siya ang susunod na mangyayari. Gustong-gusto nilang lahat na panoorin ang kanilang biktima na lumaban ng husto. Itinaas ni Jed ang kanyang mga kamay sa pagkadismaya. "Mga baliw na kayo. Tama na ang isang baliw pero pinili ninyong lahat na sundin ang baliw na ito." Kumunat ang noo ni Dwight, iniunat ang kamay para hawakan ang braso ni Jed, at hilahin ito sa likuran. "Manahimik ka mula ngayon. May magagawa ka ba bukod sa pag-aasar?
Gusto niya talagang baon si Jed na dati, pareho lang ang pakikitungo nila kay Jack, ngunit siya pa rin ang nagligtas sa kanila sa huli. Bagamat hindi naniniwala si Dwight na makakagawa si Jack ng isa pang himala dahil imposible itong mangyari, mas mabuti na rin ito kaysa wala. Tumanggaw si Jack at muling humarap kay Robin. Huwag mong hayaang makatakas ang kahit sino sa kanila. Huwag kang magparaya. Ang mga salitang iyon ay tuluyang lumabas sa kanyang mga labi. Tumawa ng malakas si Robin nang marinig ang mga salitang iyon. Naisip niya na si Jack ay isang kawili-wiling tao. Dapat ngang si Robin ang nagsalita ng mga linyang iyon. Akala ba ni Jack na sa pagsasabi niya na ihahayaan niya ang mga ito? Tiningnan ni Derek si Jack na parang tanga. Sa totoo lang, marami na akong nakitang tanga sa mga nakalipas na taon, pero masasabi kong ikaw ang naiiba. Ngumisi si Jack at kumandat kay Nash, na pagkatapos ay tumango at mabilis na nagtago sa likod ng isang masukal na puno. Maghahinala sina Robin at ang tatlo pa kung may ibang gagawa yun maliban kay Nash, ngunit hindi nila siya pinansin dahil siya ang pinakamahina sa kanilang lahat. Para sa kanila, ang mga nasa huling yugto ng nakuha na antas ay parang mga langgam na madaling mapatay sa pamamagitan lamang ng pag-apak. Humakbang pasulong si Jack at iniunat ang kanyang kamay para kumuha ng 10 kulay abong itim na dagger mula sa Mustard Seed Spirit Ship. Ang 10 kulay abong itim na dagger na ito ay lumutang sa harap niya at naglalabas ng kulay abong itim na liwanag. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Robin at ng iba pa. Ngumisi si Robin at sinabing, mukhang talagang kakalabanin mo kami. Kapuri-puri ang tapang mo, bata. Walang imik si Jack. Sa isang pitik ng kanyang mga palso, damaloy ang mga sinag ng kulay abong itim na liwanag mula sa kanyang mga palad. Sa ganitong mga sitwasyon, mas mahalaga ang mga kilos kaysa sa mga salita. Kabanata 2089. Napangiti si Robin ng labis na dumampi ang mga labi niya sa kanyang mga tainga. Kumandat siya sa mga taong nasa likuran niya, at humarap ang tatlong magkakapatid kay Jed at sa iba pa. Mukhang naroon sila para pigilan silang makatakas. Binasag ni Robin ang kanyang leeg at inalog ang kanyang palso, ang mga kasukasuan ay lumikha ng tunog ng pagkalabog. Sige, dahil gusto mo akong kalabanan, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Pagkatapos niyang sabihin ito, pakiramdam niya ay nagkakagulo lang siya mula sa wala. Humarap siya sa tatlong magkakapatid sa likuran niya at sinabing, siguraduhin ninyong hindi tatakbo ang tatlong iyon. Papatayin ko ang batang ito ng mag-isa. Siyempre, hindi ko ito sineseryoso, pero dapat turuan ng leksyon ang batang ito. Agad na kumislap ang isang gininto ang liwanag sa kamay ni Robin, at isang 5 talampakang haba ng tungkod ang lumitaw sa kanyang palad mula sa kawalan. Ang 5 talampakang haba ng tungkod ay naglalabas ng matingkad na gininto ang liwanag at may mga mahiwaga at sinaunang rune na nakaukit sa buong ibabaw nito. Nagulat si Jack sa pagpili niya ng armas. Tutal, hindi naman siya mukhang Power-type cultivator. Kadalasan, ang mga cultivator na gumagamit ng staff ay nananalo sa pamamagitan ng lakas, at ang kanilang mga cultivation techniques at martial skills ay nakatuon din sa kapangyarihan. Hinampis ni Robin ang mahabang tungkod pasulong, at ang lupa ay minarkahan ng isang arco. Ang kasanayang pang-martial na kanyang isinasagawa ay ang Intermediate Red Level Earth Mountain Staff Technique. Matagal na rin mula nang huli akong makatagpo ng isang kalaban na katulad mo, kaya gagamitin ko ang teknik na ito para turuan ka ng tamang paraan ng pamumuhay. Isa na namang Intermediate Red Level Technique. Akala ni Jack, ang teknik ni Robin ay nasa premium range. Tutal, intermediate stage pa lang naman ang innate level si Wesley at ang kanyang natamo ay intermediate red level technique na. Si Robin, na determinadong pahirapan si Jack, ay hindi na nagsalita pa at itinutok ang kanyang mahabang tungkod kay Jack. Ang gininto ang liwanag ay umaalon sa paligid ng mahabang tungkod na parang mga alon. Kasabay ng isang mahinang sigaw, sumugod siya patungo kay Jack. Itinaas niya ang kanyang mahabang tungkod na may gininto ang liwanag at hinampas ito kay Jack. Ang tungkod ay may dalang lakas ng mga bundok at ilog. Kahit mula sa malayo, ramdam na ramdam ni Jed at ng iba pa ang lakas ng bundok sa lupa. Lumunok si Jed at sinabing, napakalakas ng puwersa na kahit ako ay hindi makakayanan. Sa isang iglap, lumitaw ang mahabang tungkod sa harap ni Jack, na patuloy na ginagalaw ang kanyang mga kamay sa kulay abong liwanag, pagkatapos ay nagsimulang lumutang ang mga baluktot na rune mula sa kanyang palad. Sa isang iglap, ang 10 soul sword ay itinurok niya sa mga kulay abong itim na dagger na nakalutang sa hangin. Dahil nakakabit ang mga soul sword sa mga dagger, para bang ang mga dagger ay nilagyan ng isang kaluluwa at agad silang nagtagpo. 5 kulay abong itim na punyal ang nagtagpo ng harapan sa mahabang tungkod ng ito ay bumagsak at ang kulay abong itim na liwanag at ang gininto ang nakasisilaw na mahabang tungkod ay nagsalpukan.
Ang enerhiya mula sa dalawang sandata ay nagbanggaan at ang kulay abong itim na punyal ay hindi umatras kahit kaunti, ni hindi ito naduraj ng tungkod. Nang makita ito, nanigas si Robin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Bagamat totoo na hindi niya nailabas ang kanyang buong lakas ngayon, ginamit niya ito ng marami para maging mabilis ang laban. Hindi niya kailanman naisip na mapapawalang bisa ni Jack ang kanyang atake at medyo nawalan siya ng balanse. Nagngingit-ngit siya at itinaas ang kanyang tungkod para sa isa pang atake. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2090. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay. Mabilis niyang nilayo si Robin sa kanyang sarili. Ang kanyang kalaban ay isang melee fighter habang si Jack ay mas magaling sa malayo ang labanan kaya ligtas siya basta't hindi siya masyadong lalapit kay Robin. Mabilis siyang nagsagawa muli ng ilang handsil at ang 10 itim na punyal na nakasabit pa rin sa ere ay sumalo gamit ang mahabang tungkod ni Robin. Muling nagbanggaan ng gininto ang liwanag at ang kulay abong itim na liwanag. Sa pagkakataong ito, gumamit si Jack ng 6 na kulay abong itim na punyal, dahilan para pantay ang kanyang pagkakapatong kay Robin. Huminga ng malalim si Robin at namumula ang kanyang mukha. Mas galit na ang kanyang nararamdaman kaysa dati. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin kay Jack na nagngangalit ang mga ngipin. Iwinasiwas niya ang kanyang tungkod para umatake muli, ngunit lahat ng kanyang mga atake ay na-neutralize sa loob ng ilang segundo ng mga kulay abong itim na punyal. Lalong nagugulat siya nang hinaharangan ng mga kulay abong itim na punyal ang kanyang atake. Hindi lang siya ang nag-iisa, dahil ang iba ay nanunood din ng dilat ang mga mata na parang nakakita ng multo. Nagsimulang gumalaw ang mga labi ni Jed. "Kurutin mo ako, Kuya Dwight. Nanaginip ba ako? Paano nangyaring kapantay ni Jack si Robin? Matagal na nilang pinag-uusapan yan. Totoo ba itong nangyayari? Hindi ako nananaginip, di ba?" Nangangatog ang mga mata niya nang sabihin niya ito. Bumuga ng hangin si Dwight at sinabing, ipinakita lang nito na maraming bagay ang hindi pa natin alam sa mundo. Sa buong panahong ito, nanatili si Jack sa medyo malayong distansya mula kay Robin, na desperadong sinusubukang basagin ang harang na gawa sa 10 kulay abong itim na punyal. Gayunpaman, natuklasan niya na ang harang ay parang malagkit na sapot ng gagamba at ang mahabang tungkod sa kanyang kamay ay parang isang maliit na kulisap. Ang 10 kulay abong itim na punyal ay nagtutulungan at habang lumalakas ang tungkod, mas maraming punyal ang lalabas. Noong una, 5 lang ang punyal, pagkatapos ay 7, at ngayon ay 8 punyal na nakaharang sa kanyang daan. Tila gaano man siya kalakas, hindi siya makakawala sa sapot na binubuo ng mga kulay abong itim na punyal. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Robin habang matamang nakatitig kay Jack at naisip kaya pala ganoon siya kalakas ang loob. Mayroon pa rin siyang ilang mga trick na nasa kanyang manggas. Pinaikit ni Robin ang kanyang mga mata at sinabing, "Ginulat mo ako pero sa tingin mo ba talaga ay kaya mo akong supilin gamit ang iyong maliliit na trick? Kahit na ang aking teknik ay nasa intermediate red level lamang, na-cultivate ko na ito para perpekto." Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon. Ang katotohanang nalinang ni Robin ang kanyang teknik ng perpekto lamang ay nagpatunay na mayroon siyang napakalaking talento. Nagkatinginan sina Jed at Dwight at parehong nakakita ng kaunting kawalan ng magawa sa mga mata ng isa't isa. Bagamat naabot na ng kanilang antas ang huling yugto ng likas na antas, ang kanilang mga pamamaraan sa martial art ay nanatili sa antas ng kahusayan. Takot na nakatingin kay Jack sina Derek at ang dalawa niyang kapatid, na ibang-iba sa kung paano sila nakatingin sa kanya dati. Sigurado silang ang kapangyarihang nalikha niya ay kayang talunin silang tatlo ng madali. Ngumisi si Robin at sinabing, "Inaamin kong may talento ka pero hindi pa rin sapat iyon para talunin ako. Tapusin na natin ito ngayon." Sa paraan ng pagbigkas niya ng mga salitang iyon ay parang hindi niya ginamit ang buong kapangyarihan niya sa laban dati pero base sa tingin ng lahat, hindi sila naniwala sa kanya kahit kaunti. Huminga ng malalim si Robin at pinilit ang sarili na kumalma. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.